So, next nating transaction is fire safety pollution clearance or FSEC. Completion din mismo ng FSEC. So, piliin ulit natin dito sa list yung FSEC. Enter na ulit natin. So, ganun din yung kanyang GUI. Actually, lahat ng forms, para-parehas ganito lang. Ikakatalo lang dun sa transaction. Ito may fire safety inspection na. Construction. Okay. So, unang-una ulit dito sa application form. So, dito sa FSEC, mapapansin dito, meron siyang search or F3. I-click natin to, tapos i-plus lang natin yung F3. Lalabas dito yung FSEC search. Lalabas dito yung mga nag-filing fee sa system natin. Kunwari, ito si early selling strike down. Siya na yung i-issue natin yung FSEC. I-double click lang natin siya. Pag double click natin na yan, labas yung mga information niya, i-okay mo lang, tapos close mo lang to. Mapapasin mo dito sa fields, napila pa na lahat ng mga fields na na-encode natin doon sa filing fee pa lang. Nandito na. Yung address niya, contact number niya, type of application, business, type of frequency niya, nandun na lahat. Okay, so pipila pa natin yung mga wala. Natin new, business, CRO, tapos ito, ganun ulit, auto-generated naman ito. Ito lang yan. Okay, 11 stories, pwede na natin ito. Ayan. Okay na ulit, so transaction ulit tayo. Click lang ulit ito nating UPS number. So napansin nyo dito, nag-auto-generated din yung kanyang yung babayaran. Sa filing fee pa lang, yung pag-encode natin, pasok na agad siya dito. So wala ka nang gagawin dito sa UPS number, wala ka nang rin gagawin dito sa official receipt. Ang gagawin na lang, check mo lang kung tama din, babayaran niya. Tapos lagyan mo lang siya ng all number. Yan na, save. Do you want to save the data na i-type mo? Yes. Save na lang ulit. Primary key, number key. So, check mo na lang bago ka mag-print ng resibo. Pangalan, address, yung mabayaran niya, stocking tax, auto fees, okay, saka ka mag-print niya. Tapos, ganun ulit. Print ka lang ng OPS, print ka lang ng application form. Tapos, ito na yung clearance, mismo clearance. So, i-feed mo muna yung FSEC form natin. Yun sa printer, saka mo siya i-print. Kasi yun, wala ka, okay na, tapos na. Kasi ito sa, naman, pag i-inspect na siya. Yan, lalagay mo lang siya ngayon number, tapos kailan yung date of inspection. Tapos, makapag-print ka na dito ng AO, checklist, tsaka yung pre-fire plan ng building. Basta bago ko pagkatapos yung mag-input ng mga data sa inyo lang para mag-reflect siya dun sa mga ipiprint natin ng mga documents. Ayan.